Yo, what's up? Magandang araw mga ka-solar. So sa video na to, mag-unbox tayo ng isang item. So, pinadalan tayo ni Wattcycle ng kanilang flagship na 12 volts, 314 amp hour na lithium iron phosphate battery para sa ating solar setup. So ngayon, i-unbox natin ito. So ito siya guys. Dineliver lang to nung isang araw through Shopee Express. So may kabigatan din to, no? Mga around 28 kilograms ata yung bigat niya. So yan ay ang 12 volts 314 amp hour na flagship battery ni Wattcycle. So pinadala nila yan sa atin para ating ma-review at bigyan natin ng honest opinion at feedback regarding sa battery nila. So sa video na to, i-unbox natin. Ating i-discuss kung ano ang specs ng battery na to at paano siya ma-access gamit ang kanyang BMS through Bluetooth. Kasi meron siyang Bluetooth at Smart Edition to. So kitain natin kung ilan nga talaga ang kanyang capacity at ilang oras ang tatagal niya. Okay? So tara, unbox natin. Ito na siya guys. Kung titingnan nyo yung parcel, around 17 inches yung length, 11 inches yung width, tapos yung height naman niya ay 1 foot ang height. So okay, tara unbox natin to para makita natin kung gaano ba talaga siya kalaki. Oh, kitang-kita nyo, Wattcycle. Salamat Wattcycle sa battery na to. So bibigyan natin to ng honest review. Hindi to siya paid sponsorship ha. Pinadala lang nga sa atin para bigyan talaga natin ng honest na feedback yung flagship na battery nila. Okay. So may kabigatan ito guys. Mga around 28 kilograms na. Yan. Tanggalin muna natin itong bubble wrap. Ay, bigat niya. Okay. As you can see, Wattcycle. So, buksan na natin to. Stay tuned nga pala kasi may bibigay akong discount code later on para sa mga gustong bumili nito. Para maka-discount kayo sa pagbili ng itong Wattcycle na 12 volts 314 amp hour na lithium iron phosphate na battery. So sa pagbukas ko ng box, ito yung unang bumuga sa akin, yung user manual niya sa 12 volts sa series nila, Life PO4 deep cycle na battery. So tignan natin yan later. Tapos ito yung contents niya. Feel ko ito yung sinasabi ng ibang vlogger na meron siyang dalawang set ng battery screws. Yung isa di ganong mahaba, so yung isa is okay siya, mas mahaba para sa dalawang kable na i-connect nyo. So meron din siyang takip para safe talaga. So tabi muna natin to. Okay, so ito na siya guys. Tignan nyo naman yun. 12 volts 314 amp hour Smart Mini Edition. So Mini Edition kasi despite sa size at capacity niya, talagang maliit lang, compact yung size niya, hindi ganong kalakihan. So tara, kunin natin to sa box. Baba lang muna natin to para lift natin siya sa box. So meron kasi itong bigat niya. Mapapasabak ka talaga dito. Mapapalaban ka sa bigat ng battery na to. So siya guys, tingnan nyo naman yun. So
Ano ko tanggalin sa foam niya. Bigat kasi eh. Gamitin natin tong paa. Yun. Tanggal na. Bigat So ito na siya guys. Kita niyo naman oh. Watt cycle 12 volts 914 amp hour. Equivalent niya na stored capacity is 4019 watt hour. Smart edition mini kasi nga maliit lang yung size niya compared sa kanyang capacity. So meron siyang dalawang handle dito no, dalawang lubid each end para madali siyang buhatin. Tapos ito nga yung kalagay sa taas na 12 volts 914 amp hour. Please use the LiFePay for dedicated charger. Okay. So baliktad lang muna natin to para makita yung andun sa may likuran niya. Ito siya guys. Tignan nyo ang dimensions nito. Kung gaano siya kalaki or gaano siya kaliit. So para sa height niya 10 inches yung height niya. Ano? 10 inches. Tapos yung lapad naman niya is around 13.4 inches. At yun ang height niya. Ito naman is 7.5 inches. So di talaga siya gaano kalaki no sa kanyang size. So kaya nga mini kasi nga compact siya kahit malaki naman yung storage capacity. So tara, re-register natin to gamit ang kanyang Bluetooth application. So ito na nga pala siya guys, yung manual ng ating 12 volts 914 amp hour na smart Bluetooth na 12 volts 914 amp hour na watt cycle battery. So ito yung different models nila. Tapos meron lang tayo ditong caution kung ano mga di dapat gawin. So dapat below 65 degrees Celsius yung init ng environment na paglalagyan ito. Tapos meron siyang application. So install natin to later on sa ating phone, isang cellphone para mapakita ko sa inyo. So ito yung app name nila, Watt Cycle. Tapos dito naman guys sa bandang ito, dito nakalagay yung specs ng ating battery. So ito siya, 12 volts 314 amp hour mini na smart. So yung maximum continuous charge niya is 200 amps. This continuous discharge current is 200 amps rin. Overcharge protection is 210. So same na yan, yung overcharge at over discharge 210 amps. Tapos yung timbang niya is around 27 kilograms. Tapos yung dimension is 15.12 by 7.64 by 9.76 inches. So ito lang yung di ko nagustuhan no, yung balancing method, passive balancing lang yung nakalagay. So di katulad nitong 314 amp hour mini smart super na active balancing siya. So ito lang siya, yung mini smart, passive balancing lang siya guys. So di siya active balancing. So ano bang kaibahan nila? So si passive balancing is nilalabas na yung excess energy as heat. Compared kay active balancing is pinapasa-pasa niya sa different na cells yung excess na energy. So ganun. So yun lang siguro. IP65 rated na rin pala to. So waterproof. Hindi siya nababasa kasi nga sealed na sealed yan. Ang kantuhan niya dito. So di lang natin to bubuksan. Okay. So install tayo ng application sa Bluetooth sa ating phone para makita natin yung BMS niya. Ito rin pala yung battery parameters no. Rated voltage is 12.8 volts. Standard charging voltage is 14.6. So dapat di ka lalagpas niyan. So, ito yung mga other parameters niya. So yun siya. So life cycle niya, ito siya oh, ganda. 6,000 at DOD 80%. So kung 80% lang gagamitin mo araw-araw, aabot ka ng 6,000 days o ilang years na yan. So ganda.
So, maximum of 4 series mo para makabuo ka ng 48 volts na system. So, again, IP65 rated siya. So, waterproof na. Okay. So, ito nga pala siya guys, Wattcycle, Shenzhen Wattcycle Power. So, search nyo lang yan sa Play Store, Wattcycle, at lalabas na yan. So, click nyo lang install. Install ko muna to. So, ito na siya, na-install natin. So, pag open natin sa app, click natin tong login mode. Ay, ano ba? Backward to sa guest mode. So, anong kaibahan? So, ito palang guest mode for temporary lang. Itong login mode, kailangan mo ng account. So, mag-guest mode muna tayo ngayon. So, allow lang natin while using the app. Ay, Bluetooth is turned off. On natin yung Bluetooth natin. Confirm. Okay. Location. Kailangan din pala niya ng location. So, yun. Naka-on na yan. Confirm. Okay. So, ito. Mukhang na auto-detect na. So, yan. Yan yung nakalagay na code. Diba? Yan sa battery. So, ito rin dito. So, sige. Select lang natin to. So, ayun. Na-open na natin. Currently at 57% siya. So, maganda yung interface niya, no? Tingnan nyo. Meron siyang button dito for charge and discharge. So, if ayaw niya siyang i-charge, pwede mo siyang i-remotely control para ma-off na. Mag-off na yung BMS niya at di na yan tatanggap ng charge. At the same time, i-off mo itong discharge. So, di na siya maglalabas ng energy. Tapos, kikita mo rin dito yung temperature niya sa app niya. Ganda ng interface niya, ha? In fairness. Tapos, tignan na natin dito. Bluetooth. Dashboard and devices. Ito lang pala yung nakikita. So, ito yan. Different temperature ng cells. Saan ba ito nakikita banda yung voltage? Ito pala siya. Currently, yung voltage natin, kita nyo naman, oh, 3.2. So, grabe, ganda ng pagka-balance. 0.005 lang ang volt difference. Ito naman, watts. Wala pang nilabas. Okay, so, yan nga pala yung specs niya, guys. So, watch out for our battery drain test para nito kasi ito na yung inverter natin na under na 12 volts. Unboxing muna natin to, tapos charge lang muna natin to up to 100% para makita natin kung ilang oras talaga ang tatagal niya. Gamit tong aircon namin na 0.7 horsepower. Okay? Tara. See you on the next video.